Hello mga idol, binabati ko nga pala si Alimes Eric ng Mexico, Pampanga na nanonood sa atin ay mabuhay po kayo. Shoutout rin pala kay Master Manuel Recap na katulad rin natin na nagre-recap ay salamat sa iyong suporta, pakisupport nyo rin ang channel niya mga idol. At sa iba nating mga idol dyan na patuloy lang sa pagsuporta at pag-aabang sa mga videos natin, ay maraming salamat muli sa paghintay ninyo sa aking bagong upload. Sana ay huwag po kayong magsawa sa pagtangkilik ng ating channel. Matapos makita nila ni Taecyeon ang muling pagbangon ng Blood Lord ay agad niyang napagtanto na mukhang nasa masamang sitwasyon sila ngayon. Sapagkat kung iisipin niya ang mga nangyari kanina ay wala ni isang alerto ng sistema ang kanyang natanggap. At dagdag pa niya na hindi rin niya nagawang kumpirmahin na napatay talaga nila ang halimaw na ito, subalit nawala ito sa kanyang pag-iisip dahil bigla na lamang lumipat ang pansin nila sa Fire King matapos itong bumagsak. Kasunod nito ay muli naging seryoso ang Fire King at sinusubukan bumangon kahit pa man siya ay nahihirapan na. Kung saan inihayag niya na nasisigurado niya daw na tumagos ang kanyang pag-atake kanina sa kanyang enhanced protection energy at sinunog ang lahat ng kanyang mga lamang loob. Kaya labis niyang ipinagtataka kung bakit nagawa niya pa rin makabangon ngayon. Dito ay makikita na nagawa na ng Blood Lord na makarecover sa tinamo nitong matinding pinsala sa pag-atake ng Fire King. Kung saan inihayag niya na maaaring sabihin na lang daw nila na isa itong kakayahan ng demonic arts. At wika pa niya sa Fire King kung ngayon lang ba siya nakakita ng ganitong uri ng kakayahan. Sa sandaling ito ay labis na nagmura ang Fire King sa kanyang harapan dahil labis siyang nadidismaya matapos mabigo siyang patayin ang Blood Lord. At kasabay nito ay mayroong lumabas na mga dugo mula sa kanyang mga bibig, kung saan bigla na lamang natamba ang Fire King sa kanyang pagkatayo na tila nanginginig at nanghihina na ang kanyang katawan. At dahil dito ay agad siyang napansin ng bida at lumingon ito sa kanya, kung saan mabilis niyang nilapitan ang Fire King at tinanong ang kanyang kalagayan. Sa puntong ito ay agad niyang sinabihan ang bida na sila raw ay tumakbo na ni Champang at iligtas ang kanilang mga sarili. Matapos nito ay agad nawalan na ng malay ang Fire King kung saan labis na nag-aalala si Taecyeon kung ano ang nangyari sa kanya. Kasabay nito ay nakamasid ang Blood Lord sa kanila at siya ay nagsalita na mukhang ito lang daw ang makakaya ng isang dakilang Fire King. Ngunit kahit ganito daw ang kinalabasan ng lahat ay labis naman siya naging interesado kaysa sa inaasahan niya. Dito ay makikita na hindi na gumagalaw ang Fire King kaya't dali-dali na kinuha ni Taecyeon ang kanyang kamay para suriin ang pulso ng kanyang master. Matapos nito ay agad na pagtanto ni Taecyeon na siya ay nasa maayos pa at buhay na buhay pa sa ngayon. Kasabay nito ay nagsalita ang Blood Lord sa kanyang likuran na hindi niya raw inaasahan na mangyari ang mga ganitong bagay. Sa sandaling ito ay mahigpit na hinawakan ni Taecyeon ang kanyang sibat at tinitigan ng mapanakit na tingin ang Blood Lord. Kung saan pinagsabihan niya ito na itikom niya raw ang kanyang mga bibig. Dagdag pa ng bida na napakabaho raw ng kanyang hininga na parang tae. At pagkatapos nito ay agara na tinutok ni Taecyeon ang kanyang sibat sa harapan ng Blood Lord. Ngunit ang Blood Lord ay nanatili lamang na nakatayo sa harapan ni Taecyeon at kinukutsa siya nito. Dito ay tinanong siya ng Blood Lord kung binabalak ba niya na pigilan siya nito ng mag-isa, dahil kung ganun raw ay isa itong pinakamatapang na ideya. Sumagot naman si Taecyeon sa kanya na kung siya ba ay bulag, sapagkat kasama niya raw ang kanyang kaibigan na haharap sa kanya. Ngunit tumugon ang Blood Lord sa pahayag ni Taecyeon na siya lang daw mag-isa ang may bukod tanging may lakas ng loob na humarap sa kanya. Sapagkat hindi niya raw itinuturing na isang mandirigma ang mga martial artist na mayroong mga daga sa dibdib. Dito ay agad napansin ni Taecyeon na si Champang ay labis na nanginginig kung saan muli na namang nakaramdam ito ng matinding takot sa kanyang sarili. Matapos nito ay agad nagpahayag ang Blood Lord na labis daw siya nagtataka kung bakit dinala niya ang isang batang paslit na ito para makipaglaban sa kanya. At mukhang masyado raw yata naging pabaya ang Sword Saint sa pagsasanay ng kanyang disipulo. Wika pa niya na ang kawalang lakas daw na nararamdaman ni Champang sa kauna-unahang pagkakataon sa buhay niya ay ang takot sa kamatayan. Dahil kapag nakaramdam ka ng ganitong bagay ay sigurado raw na mahihirapan siya na makawala dito. At labis daw siyang nagpapasalamat sa ever-victorious sword na si Jong Richu dahil napakalaki raw ng epekto ng kanyang ginawa kay Champang. Matapos nito ay agad na alala ni Taecyeon ang kanyang nakaraan noong siya ay nakaramdam ng labis na pagkatakot katulad ni Champang. At dito ay labis siyang nagmumura sa kanyang isip na kung bakit kailangan pa raw mangyari ito palagi.
Kasunod nito ay agad na nilapitan ng Bloodlord ang kanyang espada upang ito ay kanyang kunin. At muli daw siyang nagpapasalamat kay Jong Richo dahil nakuha niya raw ang atensyon ng lahat ng magagaling na martial artist at nakakuha rin siya ng oportunidad na patayin ang disipulo ng Sword Saint. Kaagad namang kinausap ni Taekyang ang kanyang kaibigan na si Champang at pinapalakas nito ang kanyang loob. Ngunit nanatili lamang na nakatayo si Champang at nanatiling nakatulala habang ito ay nanginginig. At dahil dito, bigla na lamang siya sinigawan ni Taekyang upang muling gisingin ang natatakot niyang kaisipan. Matapos nito ay agad nakabalik sa kanyang pag-iisip si Champang at tinanong si Taekyang kung ano ulit ang kanyang mga sinabi. Dito ay pinagalitan niya si Champang at sinabihan na hindi niya na raw uulitin pa ang kanyang mga sasabihin, dahil isang beses niya lang daw sasambitin ito kaya't makinig daw siya sa kanya ng maigi. Kung saan inihayag niya kay Champang na mayroon daw siya ngayon dalawang pwede na pagpipilian. At sa puntong ito ay inihayag ni Taekyang ang una niyang pwedeng pagpipilian, kung saan sinambit niya kay Champang na kung ayaw niya raw makipaglaban ay kargahin niya raw sa kanyang likuran ang Fire King at tumakbo siya ng mas mabilis palayo sa lugar na ito. Dito ay sinubukan pa sanang magsalita ni Champang ngunit mabilis siyang pinatahimik ng bida at sinabihan na pakinggan niya raw muna ang pangalawang opsyon na kanyang pagpipilian. Kung saan ang ikalawang opsyon daw na maaari niyang piliin ay alisin ang takot na kanyang nararamdaman ngayon at samahan siyang makipaglaban sa halimaw na ito. Sa puntong ito ay makikita sa pagmumukha ni Champang ang labis na takot at panginginig, kung saan hindi pa rin niya nagawang sumagot sa mga ibinigay na pahayag ni Taekyang. Sa sandaling ito ay agad na kumilos na ng paabante ang Bloodlord patungo sa harapan ni Champang, at nang marinig niya ang mga pag-apak ng mga paa ng Bloodlord ay mas lalo pang umigting ang kanyang takot at pamamawis. Kung saan muli niyang naalala ang mga ginawang pananakot at pagbabanta kanina sa kanya ni Jong Richo. At dahil dito ay labis nagdulot ito ng pagkabalisa kay Champang at hindi na muli nakagalaw sa kanyang tinatayuan. Sa kasunod na galaw ay agad na binitawan ni Champang ang kanyang espada kung saan patuloy siyang umaatres dahil sa takot na kanyang nararamdaman. At dito ay napahawak na lamang siya sa kanyang ulo dahil sa mga paulit-ulit na mga alaala ng kanyang trauma na naranasan noong laban niya sa Great Celestial Banquet. Sa puntong ito ay labis na naiinis si Taekyang dahil wala siyang magawa para tulungan ang kanyang kaibigan na labanan ang kanyang takot. Matapos nito ay napagtanto ni Taekyang na dahil umabot na siya sa kasukdulan ay iisa na lamang ang bagay na maaasahan niya ngayon. Kung saan mahigpit niyang hinawakan ang kanyang sibat at inihayag sa kanyang sarili na ang tanging paraan na lang daw na pwede niyang gamitin ay ang pinakamalakas niyang kasanayan na tinatawag niyang one-strike hit. Wika pa ng bida na ibubuhos niya raw ang lahat ng kanyang lakas sa one-strike hit at tutusukan ang ulo ng halimaw na ito. Ngunit bigla na lamang pumasok sa kaisipan ni Taekyang kung ano naman daw kaya mangyayari kung mabibigo siya sa kanyang huling pag-atake. Subalit kaagad niyang sinabi sa kanyang sarili na huwag na niya daw isipin muna ito. At kasabay nito ay agad niyang napansin si Champang sa kanyang tabi, kung saan makikita na bigla niya na lamang kinuha ang kanyang espada at nilalabanan ang kanyang takot. Dahil dito, tinanong siya ni Taekyang kung siya ba ay hindi na natatakot ngayon at kung ayos na rin ba ang kanyang pakiramdam. Sumagot naman si Champang na siya raw ay nakaramdam pa rin ng takot hanggang ngayon at parang gusto niya raw tumakbo ng mabilis palayo sa lugar na ito. Ngunit kung magpapatuloy lang daw ito at hindi niya lalabanan ay tiyak na pagsisisihan niya raw ito sa buong buhay niya. Matapos nito ay agad na napangiti ang bida at inihayag sa kanyang kaisipan na alam niya raw na magtatagumpay si Champang na labanan ang kanyang kahinaan at ito raw ay sapat na ngayon. Sa kasunod nito ay agad na itinutok ng Bloodlord sa kanila ang kanyang espada na umaapoy ng aura ng chi. Kung saan inihayag niya na sila raw mga batang paslit ay talagang marunong magbato ng mga kalokohan. Dito ay mariing niyang sinambit na siya daw ang magdedesisyon ng kanilang kapalaran kung sila ay mamamatay o mabubuhay. At ang paglaban raw ay desisyon ng malalakas at ang pag-atres naman ang desisyon ng mga mahihina. Tumugon naman ang bida na may punto naman raw ang kanyang mga sinasabi. Ngunit kung nanggagaling raw sa kanyang mga bibig ang mga salita na ito ay parang nakakabwisit daw pakinggan nito. Sa kasunod nito ay pinagtatawanan siya ng Bloodlord dahil sa mga matatalas na pahayag ni Taekyang. Kung saan inihayag niya sa bida na lalo daw siya nagiging kawili-wili habang tumatagal, dahil kung ito ay kanyang susuriin ay mayroon si Taekyang isang mahiwagang martial arts na hindi kilala ang pinanggalingan, at mayroon din daw siya kahangahangang lakas ng loob kaya labis daw na nagustuhan ng Bloodlord ang pagkatao ng bida.
Ngunit tumugon naman si Taekyang na ano naman daw kung nagustuhan siya nito. Dito ay inihayag ng Bloodlord sa bida na siya raw ay sumama sa kanya, at kung sakali raw napapayag si Taekyang ay pwede niya raw ipagkaloob ang buhay ng Fire King. Kaagad namang tumanggi si Taekyang sa kanyang mga alok, kung saan minura niya ang Bloodlord at sinabihan na wala daw siyang balak makipagtulungan sa katulad niyang masamang tao. Nagsalita naman ang Bloodlord sa bida na mayroon daw nagsabi sa kanya dati na ang unang pagtatagpo raw ng isang tao ay isang pagkakataon. At ang pangalawang pagkikita naman nila ay isang koneksyon. At ang pangatlong pagkikita naman ay tadhana. Dahil dito, siya ay pinagtawanan ni Taekyang dahil parang sumusulat daw siya ng nobela sa kanyang mga pahayag. Sa puntong ito ay tinanong niya si Taekyang kung hindi ba niya maituturing na isang uri ito ng koneksyon kung nagawa na nilang magkita ng 2 beses sa napakalawak na mundo. At dito ay sinambit niya sa harapan ni Taekyang ang lugar ng 8 Springs Gorge. Dahil dito, labis na ikinabigla ni Taekyang ang biglaan na pagpapahayag ng Bloodlord. Sapagkat ang 8 Springs Gorge na siyang tinutukoy ng Bloodlord ay ang lugar kung saan ginanap ang digmaan ng Mount Heng Sword Sect na siyang plinano ng Head Elder upang linlangin silang lahat upang patayin ang lahat ng pamilya Jin ng Taiyuan. At dahil sa pangyayari na yun ay daan-daang mga martial artist ang mga namatay sa labanan na yun. At wika pa ng Bloodlord sa bida na napakaganda raw ng tanawing yun sapagkat bulubundukin daw ang mga bangkay sa lugar na yun at ang mga dugo ay parang ilog na umaagos. At ang mas pinakamagandang tanawin raw na kanyang nakita doon ay ang pagpatay niya kay Jin Baekyang o mas kilala nila na Head Elder ng pamilya Jin. Inihayag rin niya kay Taekyang na siguro yun din daw ang panahon kung kailan nagsimula ang palayaw niyang Hidden Dragon ng Shanxi matapos niyang patayin ang kanyang lolo na si Jin Baekyang. Sa puntong ito ay nagtataka na tinanong ni Taekyang ang Bloodlord kung siya ba ay nandoon sa eksenang yun. Dito ay inilahad ng Bloodlord na ang Fire Demon Sword na si Jin Baekyang ay talaga raw isang tanga. Sapagkat noong nagsisimula pa lang daw siya ay ginagawa niya ang lahat ng mga bagay. Pero habang tumatanda daw siya ay naging sobrang mapagmatsyag siya at tuluyang sinira ang lahat ng plano. Kaya't labis siyang napaisip kung sino kaya ang walang kwentang hangal na nag-recruit sa hinayupak na matandang yon. Sa kasunod nito ay inihayag rin niya na matapos niya raw marinig mula sa kanyang mga tauhan na isa pang anak ng sect leader ng Mount Heng Sword Sect ang siyang namatay sa mga bandido ay kaagad daw siya nawala ng interes sa mga kaganapan sa 8 Springs Gorge. Matapos ang kanyang paglalahad ay agad na pagtanto ni Taekyang na ang digmaan sa 8 Springs Gorge ay pakana pala lahat ng Bloodlord ng The Dark Heaven. Kaya tinanong niya muli ang Bloodlord kung siya ba ang nasa likod ng lahat ng pagpaplanong yun. Nakangiti namang sumagot ang Bloodlord na kung ano naman daw masama doon, sapagkat nakinabang naman daw siya at naging maayos daw ang lahat ng dahil sa mga ginawa niya. At dahil din daw doon ay naging pinakamahusay sa Shanxi ang pamilya Jin ng Taiyuan. At hindi lang daw yun sapagkat naging disipulo rin siya ng Fire King at pagkatapos nun ay nanalo rin siya sa Great Celestial Banquet. Wika pa niya sa bida na dapat sana raw ay pasalamatan siya nito kahit papaano. Dito ay nanggagalaiti sa galit na iniisip ni Taekyang kung ilang tao ang mga namatay dahil sa kanyang mga kagagawan. At ilang inosenteng mga bata rin daw ang nadamay dahil sa mga kademonyuhan na kanyang ginawa. Dagdag pa ng bida na kung bibilangin niya raw ang lahat ng mga nabiktima sa pangyayaring yun ay halos umabot na raw ito ng halos 2,000. At hindi lang daw yun sapagkat pinag-aaway-away rin niya ang dalawang sekta kung saan maraming pamilya ang nawasak at naapektuhan sa mga pangyayaring yun. At ngayon daw ay gusto pa ng hinayupak na ito na pasasalamatan siya sa kanyang mga ginawa. Dahil dito, tinawag ni Taekyang ang pansin ng Bloodlord kung saan bigla siyang napatingin sa bida at nagtataka sa kung ano ang gustong sabihin nito. Dito ay unting-unti nang itinataas ni Taekyang ang kanyang sibat sa harapan ng Bloodlord. Kung saan inihayag ng bida na isang kalokohan raw ang mga pinagsasabi niya tungkol sa unang pagkikita nila na isang pagkakataon at ang pangalawa naman daw ay koneksyon, sapagkat ang sitwasyon raw nila ay naiiba sa lahat. Sa puntong ito ay naglabas ng matinding aura si Taekyang sa kanyang sibat kung saan nagsalita siya sa Bloodlord na sabihin na lang daw nila na ang sitwasyon nila ay isang panandaliang tadhana. Dahil ang isa daw sa kanila ngayon ay nakatadhana na mamamatay. At dito ay makikita na pumorma na si Taekyang ng kanyang posisyong pandigma at naghahanda sa kanyang pag-atake kung saan umuusbong na ang kanyang mga apoy sa harapan ng Bloodlord. Sa tindi ng pagbubuhos ng lakas ni Taekyang ay nagsimula na ring mawasak ang lupa na kanyang tinatayuan.
Kung saan sa mga oras na ito ay sinimulan na niya ang paggamit ng kanyang one-strike hit na kasanayan at binuhos ang buong lakas nito sa kanyang sibat upang patayin at tapusin ang Bloodlord. Kasabay nito ay makikita ang matinding hangin na siyang pumapalibot patungo sa Bloodlord. Ngunit ang Bloodlord ay nanatili lamang na nakatayo at hindi natitinag sa paparating na pag-atake ni Taekyung. Wika pa niya sa bida na siya raw ay naaawa sa kanya dahil mas pinili niya raw ang sarili niyang kamatayan ngayon. Pero sa kasunod nitong galaw ay ikinabigla ng Bloodlord ang mga pangyayari matapos niyang mapansin na mas lumalakas ang puwersa ng pag-atake ni Taekyung. Kung saan mabilis niyang pinwesto ang kanyang sandata upang sanggahin ang matinding ibinigay na pag-atake ni Taekyung. Dito ay makikita na mukhang nababalisa na ang Bloodlord habang nagsasagawa ito ng kanyang depensa laban sa one-hit strike ni Taekyung, kung saan makikita ang matinding liwanag na siyang nanggagaling sa malupit na kasanayan ni Taekyung. Sa sandaling ito ay makikita na nagawang wasakin at sirain ni Taekyung ang kanyang hinahawakang espada at ito ay tumilapon sa itaas ng ere. Matapos ang malakas na pag-atake ni Taekyung ay nagdulot ito ng matinding pagsabog sa gitna ng kagubatan kung saan ang malaking usok ay natatanaw mula sa itaas nito. At dito ay makikita ang matinding pinsala na idinulot ng pag-atake ni Taekyung mula sa kanyang one-strike hit na kasanayan. Kung saan ang mga malalaking bato na nakapalibot sa gitna ng kagubatan ay nagawang wasakin nito. Ngunit matapos ang matinding ginawa ni Taekyung ay nangyari ang isang bagay na hindi nila inaasahan. Sapagkat mabilis na nakabawi ang Bloodlord mula sa pag-atake ni Taekyung at nagawang baliin ang mga buto ni Champang. At kasabay nito ay makikita rin ang sugatan at dagwang mukha ni Champang matapos bugbugin ng Bloodlord. Kung saan labis niyang iniinda ang sakit ng kanyang tinamong pagkabali ng kanyang buto sa kanang braso. Matapos nito ay muli siyang sinipa ng Bloodlord sa kanyang katawan kung saan tumalbog si Champang sa malaking bato. Dito ay sinabihan siya ng Bloodlord na nakakaawa naman daw ang Sword Saint dahil nagkaroon siya ng isang napakabobo na disipulo at walang kakwenta-kwentang tao. Kasabay nito ay agad na sinugod ni Taekyung ang Bloodlord at tinatangka nitong suntukin. Ngunit mabilis namang naiwasan ng Bloodlord ang mga suntok ng bida. At sa katabi nito ay makikita na labis nanginginig ang mga katawan ni Champang, at dito ay kanyang sinusubukan na tumayo matapos mahampas ang kanyang katawan sa bato. Sa puntong ito ay agad na pumahingalay sa mga bato si Champang kung saan sobrang hingal na hingal siya at napaisip na kahit ang katawan niya daw mismo ay ayaw makinig sa kanya. At sa sandaling ito ay nakikita niya ang kanyang kaibigan na si Taekyung na walang tigil na binubugbog ng Bloodlord. Kasabay nito ay tinatanong ng Bloodlord si Taekyung kung gusto pa rin ba niya makipaglaban sa kanya. Dito ay makikita na punong-puno ng mga sugat at pagdurugo ang mukha ni Taekyung, at naiinis niyang inihayag na kung hindi lang daw sana sa kanyang kakayahang mag-regenerate ay nagawa na niya sana manalo laban sa kanya. Sa puntong ito ay napaisip si Champang sa mga kaganapan noong puwersahang ipinakita ni Taekyung ang kanyang one-strike hit sa Bloodlord, kung saan inihayag niya sa kanyang kaisipan na ang ultimate attack ni Taekyung kanina ay napakasobrang lakas. At sa sobrang lakas daw nito ay talagang wawasakin nito ang sinumang karaniwang tao na haharap dito. Kung saan nagawa kanina ni Taekyung na wasakin ang pagmumukha at ang katawan ng Bloodlord mula sa pag-ataking yun. Ngunit dahil na rin sa kakayahan ng Bloodlord na makapag-regenerate ng katawan mula sa sugat, ay mabilis itong nakabalik sa isang kisap mata at pagkatapos nun ay mabilis siyang kumilos at sinuntok si Taekyung, at dito ay inihayag ni Champang na doon na rin daw nag-umpisa na bugbugin silang dalawa ng Bloodlord. At sa mga sandaling yun ay sinubukan pa sana ni Champang na labanan ang Bloodlord ng lahat ng kanyang makakaya, ngunit ang tinataglay na kakayahan ng Bloodlord ay labis talaga na makapangyarihan, na kahit si Taekyung ay nahihirapan na din labanan ng Bloodlord sa mga oras na yun. At sa kasunod na galaw nito ay bigla na lamang mayroong napakalakas na enerhiya ng chi na siyang sumiklab sa paligid ng Bloodlord dahilan na silang dalawa ni Taekyung ay tumalbog sa kanyang harapan. Bumalik sa kasalukuyan kung saan pinagsusuntok ng Bloodlord ng malakas na kamao ng may chi ang iba't ibang parte ng katawan ni Taekyung. At sa huling malakas na pagbirada ng Bloodlord sa bida ay nagdulot ito ng pagbagsak ni Taekyung sa lupa matapos suntukin ang umaapoy na aura ng chi nito. Matapos nito ay agad na pagtanto ng Bloodlord na unting-unti nang humihina ang pag-regenerate o ang paggaling ng kanyang mga sugat. Sapagkat pinipilit daw siya ng mga batang ito na gumamit ng mga atake na nakapagbigay ng malaking epekto sa kanyang sariling katawan. Dahil dito,
ay agad na kinuha ng Bloodlord ang nakabaon na sibat ni Taekyang sa lupa, kung saan tinatangka na niyang tapusin ang buhay ng bida. Kasabay nito ay makikita na nakahandusay si Taekyang at wala nang may natirang lakas para lumaban. Dito ay inihayag ng Bloodlord na ngayon lang daw siya nakakita ng isang tao na mas determinado kaysa sinuman, at ngayon daw ay tutuhanin na niya ang pagpatay sa kanya ngayon. Pero ilang sandali nito ay bigla na lamang napansin ng Bloodlord na lumalakad si Champang sa kanyang likuran. Dito ay kanyang napansin na lumalakad si Champang nang walang dala na sandata. Kaya tinanong niya ito kung binabalak ba niya magpakamatay sa kanyang harapan. Sa sandaling ito ay sinasambit ni Champang ng paulit-ulit ang pangalan ng kanyang best friend na si Taekyang. Kung saan labis na nagmumura ang Bloodlord kung anong mga kalokohan ang kanyang mga pinaggagawa. At dahil sa sobrang inis ng Bloodlord ay inihampas niya ang sibat ni Taekyang sa dibdib ni Champang dahilan na magsitalsikan ang mga dugo sa kanyang dibdib. Matapos nito ay hindi pa rin tumigil si Champang sa pagbigkas ng pangalan ni Taekyang at umabante ng lakad na tila gusto niya itong lapitan. Dahil dito, kaagad na dinakip ng Bloodlord ang leeg ni Champang upang ito ay kanyang sakalin dahil labis na siyang naiirita sa kanyang paulit-ulit na pahayag. At habang siya ay sinasakal sa leeg ng Bloodlord ay galit na tinitigan siya nito at tinanong si Champang kung ano ang gusto niyang mangyari. Inihayag rin niya sa harapan ni Champang na wala daw siyang balak makipagtalo sa mga duwag na tulad niya. Dagdag pa niyang tanong kay Champang kung gusto ba niya maunang mamatay kaysa sa kanyang kaibigan. Sa sandaling ito ay tinanong ni Champang ang kanyang sarili kung bakit ngayon niya lang naramdaman ito. At dito ay makikita na inaalala niya ang mga masayang sandali noong mga kabataan niya habang siya ay naninirahan pa sa Lotus Flower Peak ng bundok ng Mount Hua. At habang siya ay sinasakal sa leeg ng Bloodlord ay nakangiting tumatawa si Champang na nagsalita sa harapan ng Bloodlord na sa hindi maipaliwanag na dahilan daw ay hindi na siya nakakaramdam ng kahit kaunting takot mula sa kanya. Dito ay galit na iniisip ng Bloodlord na nagawang tumawa ng bastardong bata na ito sa mismong harapan pa niya. At dahil sa mga ginawa ni Champang ay nag-udyok ito sa Bloodlord para unahin siyang patayin ito. Kung saan tinutok na niya ang matulis na sibat sa harapan ni Champang habang ito ay kanyang sinasakal. Dito ay kanyang sinabi kay Champang na ang mga inihayag niya raw ang siyang magiging huling salita na niya na kanyang masasambit. Samantala si Champang naman ay tuluyan ang nahuhulog sa kanyang imahinasyon kung saan natatanaw niya ang napakagandang kapaligiran at ang mga nahuhulog na bulaklak ng mga lotes sa kanyang mukha. Sa kasunod na galaw nito ay mabilis na inabante ng Bloodlord ang hawak nitong sibat upang saksakin ang katawan ni Champang. Kung saan sa mga oras na ito ay bigla na lamang may nagsalita na boses sa kanilang tabi na sa wakas raw ay nagawa na rin ni Champang na makawala sa kanyang takot. Dahil dito, kaagad na napahinto ang Bloodlord sa pagpatay kay Champang dahil sa biglaan na pagdating ng isang tao. Kasunod nito ay tumitig si Champang sa pwesto ng pinanggalingan ng boses, kung saan inihayag niya sa kanyang sarili na ang boses na kanyang naririnig ngayon ay mukhang nakikilala niya.